Hello Village, again my name is Pastor Dave at tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong usapin o seryeng Wisdom for Daily Living. Tayo po ay magsimula sa tanong po na ito, sino ba ang nangailangan ng wisdom? Dahil ilang linggo na nga po natin pinag-uusapan ang wisdom o karurungan. So tanungin natin po yan, sino ba ang nangailangan ng wisdom? Isang kabataan po na padalos-dalos sa paggawa po ng desisyon, opo naman. Ang estudyante na nagsisikap, alamin kung ano ang magandang kinabukasan para sa kanya, opo. Ang isang young professional na sinusubukan pong balansehin ang kanyang career, ang kanyang finances. Ang mag-asawa po ba na dumadaan sa isang matinding pagsubok sa kanila pong pagsasama? Ang magulang po ba na nagpapalaki ng mga anak sa isang mundo na nakakalito po at napakadami pong boses po? Opo. Ang isang negosyante na kailangan gumawa ng mahalagang desisyon po o ang politiko na gumagawa ng napakadaming desisyon na naapektuhan po ang milyong-milyong tao? O kaya ang pastor na pasan po ang bigat ng pag-aalaga at paggabay ng buhay ng maraming tao? Yes, yes, yes. Tama po, lahat po yan ay nangangailangan po ng tamang karurungan. Pero sa totoo lang po, marami pong tao ang magsasabi na ang karurungan or wisdom ay kailangan lamang ng mga taong nagkakamali, mga tao pong naliligaw sa landas, mga tao po na may mabigat po na responsibilidad o problema po sa buhay. Pero iba ang sinasabi ni Solomon sa simula pa lang ng kawikaan po o simula pa lang po ng aklat po ng Proverbs, malinaw ang mensahe po ni Solomon. Ang wisdom ay para po sa lahat. Parang sinasabi niya, walang taong nakapagtatapos sa paaralan ng karurungan. Sa Proverbs 1, malinaw na ipinakita po ni Solomon kung para kanino ang Book of Proverbs, kung sino po ang matutulungan po ng Proverbs. Unang-una po na sinabi niya o binanggit niya, those who are simple and young. Basahin po natin ang Proverbs 1 verse 4 sa New Living Translation. These proverbs will give insight to the simple, knowledge and discernment to the young. Kung titignan po natin ang Hebrew word na ginamit po sa simple dito, ang Hebrew word po ay piti. Ito po ay tumutukoy sa isang taong walang sapat po na karanasan, madaling maniwala at madali pong maimpluwensyahan. Hindi pa matatag po ang kanyang mga paninindigan, kaya madali siyang matangay ng kung alin mang boses ang pinakamalakas o pinakakaakit-akit po. Sa libro po na sinulat po ni David Gusick tungkol po sa Proverbs, pakinggan po natin ito. The word indicates the person whose mind is dangerously open. He's gullible, he's naive, he may have opinions, but he lacks deep thought through and field-tested convictions. At baka ikaw ito. Baka hanggang ngayon sinusubukan mo pa rin alamin ang tamang landas ng buhay. Marahil ang mga tanong mo ay, anong course ang kukunin ko sa college, Pastor Dave? Anong trabaho kaya ang angkop para sa akin? Sino ba dapat ang ligawan ko? Ano ba ang dapat kong paniwalaan? Maaaring hindi ka naman namumuhay sa kasalanan o sadyang gumagawa ng mga maling desisyon. Ang kailangan mo ay matutong kumilala kung ano ang tama, ano ang pinakamainam, pinakamabuti, at ano ang kalooban ng Diyos para sa iyo. At ang sinasabi ng Proverbs ay, God has wisdom for you. Ngayon naman ang Hebrew word for youth in Proverbs 1 is na'ar. Ang ibig sabihin po nito ay yun na nga, isang bata po, no, or youth. But in Proverbs 1, it emphasizes someone lacking experience. Kakulangan po sa karanasan. That's why some versions of the Bible use the word inexperience. Many Bible scholars like Peter Kroll will say that Proverbs as a whole is not intended for young children primarily, but rather for young people among Israel's nobility who are transitioning to adulthood and preparing to become leaders in society. At ang mga kabataang pong ito, ang paniniwala, ay may malaki silang potensyal. Gusto nila maging matagumpay at maging maayos ang kanilang buhay. Ngunit wala pa silang sapat na karanasan upang magkaroon ng tamang karurungan. Kaya nga baka ikaw ito, oo, bata ka pa.
Pero maraming bagay na ang bumubukas para sa iyo. Kolehiyo, college, bago mga kaibigan, love, and dating, mga bagong responsibilidad. Kaya sa mga kabataan po na nakikinig at nanonood ngayon, tandaan mo, ang mga desisyon na ginagawa mo ngayon ang uhubog sa taong magiging ikaw bukas. Okay ba yon? Ang mga desisyon na ginagawa mo ngayon ang uhubog sa taong magiging ikaw bukas. Kaya ang kailangan mo ay hindi lang talino o magandang plano. Okay yan, importante yan. Pero ang kailangan mo talaga ay wisdom. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon. Ang iba naman sa atin, hindi na tayo bata, pero baguhan tayo sa isang bahagi ng ating buhay po. Baka nasa bagong yugto tayo ng buhay. Bagong kasal ka, bagong yugto sa pagiging magulang, nasa bagong trabaho ka o bagong ministeryo. May pinapasok kang bago, isang bagay na hindi mo pa lubos na kabisado at nangailangan ka ng tamang gabay. That's why Proverbs says to both the young and those who lack experience, let me teach you before life teaches you the hard way. Hayaang mong turuan kita bago ka turuan ng buhay sa mahirap na paraan. Okay po ba ito? Ganito po nagsimula ang Book of Proverbs. Kaya mahalagang mapansin na ang unang 9 na kabanata nito ay hindi lang listahan ng mga kasabihan o mga payo tungkol sa buhay. Parang itong pag-uusap ng isang ama sa kanyang anak. Kaya nga paulit-ulit po nating makikita ang salita pong anak, makinig ka sa Proverbs 1 until 9. Halimbawa, Proverbs 1 verse 8, anak, digin mo ang turo at pagtutuwid sa iyong pag-uugali ng iyong mga magulang. Proverbs 4 verse 1, mga anak, pakinggan niyong mabuti ang pagtutuwid ng inyong ama sa inyong pag-uugali upang lumawak ang inyong pag-unawa. Proverbs 4 verse 10, anak, pakinggan mo at tanggapin mo ang mga sinasabi ko sa iyo upang humaba ang iyong buhay. Proverbs 5 verse 1, anak, pakinggan mong mabuti ang mga sasabihin ko na may karurungan. Proverbs 7 verse 24, kaya mga anak, pakinggan niyong mabuti ang aking mga sinasabi. Proverbs 8, 32 to 33, kaya ngayon mga anak, pakinggan niyo ako, mapalad ang mga sumusunod sa pamaraan ko. Pakinggan niyo ang mga pagtutuwid ko sa inyong pag-uugali upang maging marunong kayo at huwag niyo na itong kalimutan. Kaya mga kabataan na nakikinig ngayon, makinig kayo. Paulit-ulit po, hindi po ba, na makinig. PV, through these verses po, itinuturo ni Solomon na ang karurungan ay pinakamaganda na ituro bago pa dumating ang malaking mga desisyon sa buhay. Bago pa magkolehiyo, bago pa pumasok sa trabaho, bago pa mag-asawa, bago mahubog ang kanilang pag-iisip at paninindigan ng mga boses at impluensya ng mundong ito. Kaya mga magulang, may mahalagang aral tayong dapat makita. Malaking pagpapala ang simbahan, ang mga youth pastor po natin, ang mga huddles po natin, ang altos camps po natin. Yes, ginagamit ng Diyos ang mga ito upang tulungan ang ating mga anak po na lumago sa pananampalataya o sa kanilang relasyon po sa Diyos. Pero hindi sila ang pangunahing dapat magturo po ng wisdom. Ang kanilang tungkulin ay suportahan at patibayin ang mga dapat na simulan na sa mga tahanan po. Mga magulang, tandaan po natin na ipinagkatiwala po ng Diyos sa mga ama at ina ang pangunahing responsibilidad na ituro ang kanyang karurungan sa kanilang mga anak. Kaya isang paalala po ni Solomon sa mga magulang sa aklat po ng Kawikaan na pamilyar po sa marami po sa atin. Proverbs 22 verse 6. Sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at kapag tumanda na siya ay hindi niya ito tatalikuran. Pakinggan po natin ito. Sabi nga po ni Tony Evans, the fact is a reminder that instruction on how to be wise begins in the home. Parents have the responsibility to teach their children to know God, to see the world from His perspective, and to live
in accordance with His agenda. And children have the responsibility to listen. At pwedeng masabi na ito ang dahilan kung bakit inuuna ni Solomon ang mga simple at ang mga kabataan. Nais niyang maitanim muna sa kanilang puso ang karurungan ng Diyos bago pa maimpluwensyahan sila ng mga boses at kaisipan ng mundong ito. Ang pangalawang grupo na kinakausap po ng Proverbs, those who are wise and with understanding. Tuloy po natin, Proverbs 1, ngayon naman po, verse 5. Let the wise listen to these proverbs and become even wiser. Let those with understanding receive guidance. In this verse po, Solomon is basically saying, no one graduates from the school of wisdom. Solomon po doesn't stop with the simple and the young. Now, he turns to the wise. Ang Hebrew word po ng wise dito ay hakam. At tumutukoy ito sa isang tao mayroon ng karurungan. Isang tao lumago na sa pagkakakilala niya sa salita ng Diyos at natuto na pong mamuhay ayon sa kanyang mga daan. At baka ikaw ito. Baka ilang beses mo na nabasa ang Bible. Baka isa kang huddle leader or huddle guide. Baka lumalapit sa iyo mga tao para humingi ng counseling, para humingi ng payo. Pero ito ang paalala ng kawikaan. Don't stop listening. Don't stop growing. Now, the Hebrew word for understanding dito po sa Proverbs 1 ay navon. Ang salita po na ito ay tumutukoy sa isang taong may malalim ng pag-uunawa po sa buhay. Marami na siyang pinagdaanan po sa buhay. Marami na siya nakita at naranasan sa buhay. At dahil dito, alam niya kung ano ang karaniwang bunga ng tamang desisyon at kung ano ang naging resulta ng maling desisyon. At pwedeng ikaw ito. Baka matagal ka nang naglalakad bilang isang Christian. More than 20 years ka na Christian. Baka nagpalaki ka na ng mga anak, nakapagtayo ka na ng pamilya, o matagal ka na naglilingkod sa ministeryo. But Proverbs reminds you, don't let experience replace dependence. Kaya naalala ko tuloy ang sinabi ni Socrates. Sabi niya, the only true wisdom is in knowing you know nothing. Bagamat hindi po mula sa pananaw ng Biblia ang sinabi po ni Socrates, may isang katotohanan sa kanyang sinabi na paulit-ulit ding itinuturo po ng Proverbs. At ano po yun? Nagsisimula ang wisdom kapag inaamin natin na marami pa tayong dapat matutunan sa buhay na ito. PV, tandaan natin lagi ito. The wise man is not the man who has arrived, but the man who continues to listen. Pero hindi lang sila ang kinakausap po ng Proverbs. May isa pang grupo na patuloy rin itong kinakausap. Sino po sila? Those who are considered fools and scoffers. Balikan po natin ang Proverbs 1. Ngayon basahin po natin ang verse 22 to 23. How long will scoffers delight themselves in scoffing? And fools hate knowledge. Turn to my rebuke. Behold, I will pour out my spirit on you. I will make my words known to you. PV, isa sa mga magandang bagay tungkol po sa aklat po ng kawikaan ay hindi lang nito kinakausap ang mga simple, ang mga kabataan, ang mga marurunong, at may mga malalim ng pag-uunawa sa buhay. Kinakausap din nito ang mga naligaw, ang matitigas ang ulo, at mga nangungutya. Hindi para kondinahin sila, kundi para bigyan sila ng pagkakataon na magsisi, magbago at tumanggap ng karurungan ng Diyos habang may panahon pa. Basahin po natin ang version na ito ng verse 23. Sabi nga po ng karurungan ni wisdom, come and listen to my counsel, and I will share my heart with you and make you wise. Sa puntong ito, mas kilalanin nga po natin ang salita po na yan, yung fool or mangmang o hangal sa Tagalog. Kasi isang salita po na makikita natin lagi sa aklat po ng kawikaan. At kung titignan po natin ang Biblia, ito po ang sabi ng Biblia, ang mangmang o hangal ay isang taong, number 1, matigas ang ulo at ayaw makinig sa mabuting payo. Sabi po ng kawikaan, Proverbs 12, ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama.
Sabi ng Bible, ang taong mangmang o hangal ay isang tao hindi muna nag-iisip bago magsalita o kumilos. Kaya siya mismo ang nagdadala ng gulo sa kanyang buhay. Proverbs 20 verse 3, ang marangal na tao umiiwas sa kaguluhan. Ngunit ang gusto ng mangmang ay laging, ano daw sabi, pag-aaway. Ang taong hangal, sabi ng Bible, ay taong hindi natututo sa mga pagkakamali niya. Kaya paulit-ulit niya itong ginagawa. Proverbs 26:11, inuulit ng hangal ang kanyang kahangalan. Malinaw, di po ba? Sabi ng Bible, ang taong mangmang ay isang taong ginagamit ang kanilang salita saan? Sa pagsisinungaling, paninira at chismis. Proverbs 10:18, ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan at ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong ano daw po? Mangmang. Ang taong mangmang o hangal, sabi ng Bible, ay isang tao na namumuhay na walang takot at pagkakilala sa Diyos. Ngayon, hindi kawikaan ang babasahin po natin kung hindi awit. Psalm 14 verse 1, walang Diyos. Iyan ang sinasabi ng mga hangal sa kanilang sarili. Kaya pakinggan po natin ito. Sabi nga po ni R.C. Sproul, as the fear of God is the beginning of wisdom, so the denial of God is the height of foolishness. Village, mahalagang maintindihan natin na ang mangmang o hangal o fool na tinutukoy po sa Proverbs, they are not mentally deficient people, but morally deficient people. Ibig sabihin po, hindi taong kulang sa talino, kung hindi taong tumatangging mamuhay ayon sa tama. Kaya sabi nga po ng isang article sa powerofchange.org, the fool is someone who shows himself to be not only lacking wisdom and discretion, but also morally deficient. We would call him an idiot or a moron, but not simply in referring to intellectual capacity. The fool in Proverbs is an idiot in the sense of the way he chooses to live his life. Kaya mga ilang tanong para po sa atin. Palagi mo bang iniisip na ikaw ang tama at ayaw mo makinig sa iba? Pangalawa, madalas ka bang makipagtalo kahit hindi naman kailangan? Pangatlo, natutuwa ka ba sa mga bagay na alam mong hindi nakakalugod sa Diyos? Pang-apat, kapag may nagtutuwid sa'yo, nagagalit ka ba o ayaw mong tanggapin ang sinasabi nila? At panghuli, kasama ba ang Diyos sa mga desisyon mo araw-araw? O ginagawa mo lang ang gusto mo? Sino po ba ang hanghal at mangmang sa atin? Painggan po natin ang sinabi naman po ni Warren Wiersbe. Fools are people who are ignorant of truth because they're dull and stubborn. Their problem isn't a low IQ or poor education. Hindi nga po talino eh. Their problem is a lack of spiritual desire to seek and find God's wisdom. Kaibigan, baka may desisyon kang pinagsisisihan ngayon. Baka pag naalala mo ang ginawa mo, paulit-ulit mo na lang sinasabi sa iyong sarili, ay, bakit ko ba ginawa iyon? Kaya nga po, kami mga pastor nyo sa Pinnacle Village ay iniimbitahan kayong buksan nyo ang kanyang mga isip at puso sa itinuturo ng Diyos. Habang sama-sama po natin pinag-aaralan po ang aklat po ng kawikaan. Dahil ang totoo po, kahit sino po sa atin ay pwede po magpadala sa foolishness o sa kahangalan. Kahit ang marunong ay pwede pong gumawa ng hangal na desisyon. Marahil wala ng mas magandang halimbawa dito kung hindi po si Solomon. Nung una, naalala po natin dahil inaral po natin ang buhay niya. Nakikinig siya sa boses ng karurungan. Sinusunod niya po ang Diyos, ang gusto ng Diyos at namumuhay siya ayon sa kalooban po ng Diyos. Pero pagtagal, yun na nga. Nakinig na siya sa ibang boses. Ang boses ng kahangalan. Ang boses po ng ibang tao po. At dahil dito, unti-unti na pong lumalayo siya sa Diyos. Ang kanyang puso't isip, unti-unti na pong lumalayo po sa Diyos.
At ganyan din po sa atin. Araw-araw po may dalawang boses na gusto pong makuha ang ating puso at isip. Ang boses po ng karurungan at ang boses po ng kahangalan. Ang isang boses ay nagtuturo sa atin na magtiwala at sumunod po sa Diyos. Ang isa naman ay nagtuturo sa atin na magtiwala sa sarili at gawin kung anong gusto natin. Kaya naman po makikita natin sa Kawikaan na ang karurungan po ay hindi lang nagsasalita, siya po ay sumisigaw. Kaya kung babalikan po natin ang Proverbs 1:20-21, ang karurungan ay sumisigaw ng malakas sa lansangan. Kanyang inilalakas ang kanyang tinig sa mga pamilihan. Siya'y sumisigaw sa mga panulukan, sa pasukan ng mga pintuang bayan. So dito malinaw, di po ba? Na sumisigaw ang karurungan po. Sabi nga po ni Tim Riordan, wisdom is personified in this passage as a woman shouting for attention and waving the warning flag. She faces some obstacles to her warning. However, the streets were noisy with people hurrying about their business. The people were naive and not interested in her wise guidance. The noisy streets, simple-minded people, and scoffers are not problems encountered only by Lady Wisdom, but they are also typically challenges we encounter every day. I have pictured the noisy streets as the business of our own lives in society. Everyone is preoccupied with crazy schedules, deadlines, and to-do lists that are largely unchecked. My life is often one big noisy street, and I can easily turn a deaf ear to the warnings of Lady Wisdom. So can you. So dito pinapakita niya na kung siya pwede rin, di po ba, na baliwalain po ang boses po ng karurungan. Ganun din tayo, by the way. Dito po, no, makikita natin na isang paraan na isinalarawan po ni Solomon, ang karurungan po, yun po, parang isang babae po, no? Lady Wisdom. Kaya PV, alam niyo po, hanggang ngayon ay patuloy pa rin pong sumisigaw at tumatawag po ang karurungan, si Lady Wisdom. Ang problema, hindi lang siya ang boses na napapainggan po natin, di po ba? Marami pang ibang boses, di ba, na nakipag-agawan po ng ating puso at isip. Araw-araw, di po ba? Abala tayo, di po ba, sa trabaho, pamilya, responsibilidad po natin, social media, entertainment, at kung ano pang bagay na kumukuha ng ating atensyon po. Kaya kahit marinig natin minsan ang salita ng Diyos, di ba, ang lakas po ng temptation, di po ba, o tendency na ibaliwalain po natin ito. Pero pinapaalala po ng Proverbs na ang pinakamalaking panganib ay hindi ang maraming boses sa paligid po natin. Hindi yan ang pinakamalaking panganib, yung maraming boses, given po yan eh. Ang pinakamalaking panganib po ay ang hindi po natin pagkinig sa boses po ng Diyos. Ang Proverbs po ay para sa lahat. Ngunit pag binasa po natin ang imbitasyon po ni Lady Wisdom sa Proverbs 1 verse 9, makikita po natin ang uri ng taong may pusong handang tumanggap ng karurungan. Kaya ang tanong ay hindi tumatawag pa ba ang karurungan? Dahil oo, tumatawag pa rin siya, sumisigaw pa rin siya. Pero ito po ang tamang tanong, paano tayo tutugon sa kanyang paanyaya sa gitna ng ingay ng mundong ito? Kaya unang-una po, don't be a scoffer. Cultivate a humble heart. Sa unang pagtawag po ni Lady Wisdom, ipinakita ang tatlong grupo ng mga taong kailangan tumugon kaagad sa kanyang tawag. Balikan po natin ulit ang Proverbs 1:22. Kayo mga walang alam, hanggang kailan kayo mananatiling ganyan? Kayong mga nanunuya, hanggang kailan kayo matutuwa sa inyong panunuya? Kayong mga hangal, hanggang kailan nyo tatanggihan ang karurungan? Dito makikita po natin na tinatawag ni Lady Wisdom ang mga simple, ang mga mangmang, at ang mga nangungutya. Pero pagdating natin po sa Proverbs 8, may mapapansin tayong pagbabago po. Iba na ang binibigyan diin po ni Lady Wisdom. Basahin po natin Proverbs 8 verse 5. Kayong mga walang alam, magkaroon kayo ng karurungan. Kayong mga mangmang, magkaroon kayo ng pangunawa. Pansin po ba natin? Ang ano po, hindi na po kasama ang mga nanunuya.
Hindi man lang ipinaliwanag po ni Solomon kung bakit, pero mahalagang maunawaan natin kung ano ang problema ng mga nangungutya. Hindi lang nila binabaliwala ang karunungan ng Diyos. Tinatanggihan nila ito. Iniisip nila, hindi nila ito kailangan at madalas pinagtatawanan pa nila ang mga tao gustong sumunod sa Diyos at mabuhay na may karunungan. Yan ang problema nila. Kaya sabi nga po sa Proverbs 9 verse 7, kung sasawayin mo ang taong nangungutya, tingnan niyo po ito, iinsultuhin kanya. Proverbs 31 verse 24 sa English po, scoffer is the name of the arrogant, haughty man who acts with arrogant pride. Balikan natin si Tim Riordan. Sabi niya, the basic problem of a scoffer is pride, and we will find that pride is at the heart of every human being. It's the basic struggle of humanity and the one thing that causes people to reject God's offer of grace. Pride says to God, I've got this. If I need your help, I'll let you know. Kaya ko ito. Kung kailangan ko ng tulong, doon na lang ako pupunta sa iyo. Kaya village, ang isang hakbang sa pagiging marunong ay ang pagpapakumbaba. Tandaan po natin yan. An important step towards wisdom is humility. At ang tao mapagkumbaba ay handa pong sabihin ito. Kailangan ko pa rin ng gabay at pagtutuwid. Kaya niyang sabihin po, ito, may gustong ituro sa akin ng Diyos. Kaya niyang sabihin, ito, hindi ko alam ang lahat ng bagay. Kaya nga, sinabi ni Solomon, ito, sa Proverbs 3 verse 7, huwag mong isipin ang napakarunong mo na. Kung may katabi po kayo, pakisabi sa katabi nyo, kaya ikaw. Huwag mong isipin na napakarunong mo na. Painggan po natin ito. The greatest barrier to wisdom is not ignorance. It is pride po, yung pagmamataas. Because wisdom cannot teach someone who believes he already knows enough. Tandaan po natin, wisdom cannot teach po a person who refuses to be taught. Wisdom cannot correct someone who believes he or she is never wrong. Hindi siya mali. Hirap turuan yan eh. Wisdom cannot fill a heart that is already full of itself. Kaya hayaan niyo pong tanungin ko ulit ito. Kapag may nagtutuwid sa'yo, marunong ka bang makinig? O agad ka nagtatanggol sa sarili mo? Sabi nga ni T.S. Eliot, the only wisdom we can hope to acquire is the wisdom of humility. Paano po tayo tutugon sa tawag ng karunungan sa gitna ng ingay ng mundo po na ito? Pangalawa, don't remain a fool. Cultivate a receptive heart. Hindi pa po tapos ang pagtawag po ni Lady Wisdom. Sa Proverbs 9, muli siyang tumatawag. At may mapapansin na naman tayong pagbabago po. Basahin natin. Whoever is simple, let him turn in here. To him who lacks sense, she says, come, eat of my bread and drink of the wine I have mixed. Leave your simple ways and live and walk in the ways of insight. Ngayon, mapapansin natin sa ikatatlo, pagtawag po ni Lady Wisdom, wala na ang mga mangmang. Hindi sila kasama. Ang mga natira na lang sa kanyang mga tinatawag ay ang mga simple. Muli, hindi pinaliwanag po ni Solomon kung bakit hindi na nabanggit po ang mga mangmang. Pero habang binabasa po natin ang aklat po ng Kawikaan, malinaw ang isang bagay. Ang mangmang ay taong ayaw tumanggap po ng pagtutuwid. Ipinipilit niya ang sarili niyang paraan kaysa sumunod sa karunungan ng Diyos. At yan ang problema nila. Mahirap silang turuan. Sarado ang kanilang isip at puso sa pagtutuwid. Kaya balikan natin ang Proverbs. Sabi nga, Proverbs 18 verse 2, ang taong hangal ay hindi naghahangad na matuto. Ang gusto lagi niya ay masabi ang nasa isipan niya. Proverbs 13 verse 6, wise people think before they act. Fools don't and even brag about their foolishness. Sa mga talatang ito, makikita natin na ang mangmang ay hindi nakikinig para matuto. Nakikinig lang sila para sumagot at ipagtanggol ang kanilang sarili. Napakadelikado ng kahangalan or foolishness. Hindi naman dahil wala naririnig ang mga mangmang kundi dahil naririnig man niya ang katotohanan ng Diyos, ngunit ayaw niya itong tanggapin at sundin. Meron tayong ganitong kasabihan. Tama? Pasok sa isang tenga, labas sa kabilang tenga. Siguro natatandaan ng marami po sa atin po yan.
Ibig sabihin, naririnig mo ang mga salita pero hindi mo talaga tinatanggap. Hindi umaabot sa puso, hindi binabago ang pag-iisip, at dahil dito, hindi rin nababago ang paraan ng pamumuhay po. Nakakalungkot. Pero ganito minsan ang pagtrato ng ilan sa salita po ng Diyos. Nakikinig sila sa preaching at teaching. Sinusundan nila ang mga sermon notes. Natatandaan nila ang outline. Kaya pa nilang banggitin ang ilang mga verses po. Pero pagdating ng Lunes, parang walang nagbago. Balik sa dating gawi, ika nga. They heard the word, but they never received and accepted it. Kaya basahin po natin ito, ang Proverbs 19 verse 20. Listen to counsel, receive instruction, and accept correction, that you may be wise in the time to come. Notice po, Solomon doesn't just say, listen. He also says, receive and accept. Maraming nakakarinig, pero kakaunti lang po ang tumatanggap. Maraming nakikinig, pero kakaunti lang po ang handang sumunod. Kaya pakinggan po natin ito, a receptive heart. Kaya niyang idasal po ito. Panginoon, anuman ang gusto mong ituro sa akin, handa akong pakinggan at tanggapin ito. A receptive heart, hindi nakipagtalo po salita ng Diyos. Hindi pinipili kung alin lang ang paniniwalaan niya. Hindi tinatanggap lang ang mga bahaging gusto niya. Ang isang receptive heart, tinatanggap ang lahat ng sinasabi ng Diyos na may bukas na puso. Kahit hindi ito ang gusto niyang marinig. Kahit itinutuwid siya nito. Kahit binabago pa nito ang kanyang pag-iisip, ang kanyang nakasanayan, at mga plano po sa buhay. Kaya ang ganda po ng Benson Commentary on Proverbs 9 verse 20. Be willing to be taught and ruled, to be advised and reproved. Tandaan natin, PV. The mark of a receptive heart, it doesn't merely hear wisdom. It welcomes and receives wisdom. Paano po tayo tutugon? Sa tawag ng karurungan, sa gitna po ng ingay ng mundo, panghuli, be wise, cultivate an obedient heart. Nakita na natin na ang nangungutya ay tumatanggi sa karurungan dahil sa kanyang pagmamataas. Nakita na rin natin ang mangmang ay tumatanggi sa karurungan dahil ayaw niya tumanggap ng pagtutuwid. So ano ang gagawin? So ano ginagawa? So what does the wise person do? Ang tunay na marunong ay hindi lang nagpapakumbaba. Hindi lang bukas ang puso sa pagtutuwid. Isinasabuhay niya po ang kanyang natutunan. Now, Ladies' Wisdom's final invitation reaches its climax. Balikan po natin ang Proverbs 9. Wisdom has built her house. She has carved its 7 columns. She has prepared a great banquet, mixed the wines, and set the table. She has sent her servants to invite everyone to come. She calls out from the heights overlooking the city. Come in with me, she urged the simple. To those who lack good judgment, she says, come eat my food and drink the wine I have mixed. Leave your simple ways behind and begin to live. Learn to use good judgment. Notice po, Lady Wisdom doesn't simply shout instructions from a distance. Pinapapasok sila ni Lady Wisdom, ang mga tao sa kanyang tahanan. Naghahanda siya ng pagkain. Inahanda niya ang mesa. At masaya niya silang tinatanggap. This is more than an invitation to gain information. It is an invitation to enjoy fellowship with wisdom. Yun ang gusto ipakita po rito hindi po yung invitation na maging mas matalino tayo. You know? Kung hindi an invitation to live under the guidance of wisdom every day. Kaya pansin po ba natin ito? Hindi lang po sinabi na come. Sinabi rin po, live and use. Leave your simple ways behind and begin to live. Learn to use good judgment. Village, ang paglapit po sa wisdom ay laging may kasamang pagtalikod sa dati nating pamumuhay. Okay po ba yan? Ang paglapit po natin sa wisdom, ang pagyakap po natin sa wisdom, may kasamang pagtalikod Hindi lang tayo tinatawag
na magbago po ng isip. Tinatawag tayo magbago po ng buhay. Kaya kung babalikan po natin ang salitang hear, listen, na nakikita natin lagi sa Proverbs 1 verse 9, it's good to understand po that the Hebrew word for hear or listen is shema. Sabi nga po sa mga Hebrew lexicons, to hear, listen, give attention, obey. Yun po yung shema. Sabi ng Strong's lexicon, to read intelligently, often with the implication of attention and obedience. Sa madaling salita po, sa pag-iisip ng mga Hebreyo, ang tunay na pakikinig ay may kasamang pagtugon. Ang tunay na pakikinig ay pagsunod. Kaya ang sinasabi ni Solomon na hindi lang painggan mo ang sinasabi ko. Ang sinasabi niya talaga, tanggapin mo ito, isapuso mo ito, sundin mo ito, isabuhay mo ito. Sa totoo lang, maraming tao ang masipag makinig eh. Lingkon-lingkon nakikinig po sa sermon. Sa katuruan po, masipag makinig po ng mga podcast at manood po ng mga Bible teaching sa YouTube at social media. Pwedeng ikaw ito. Pero may mas malalim na tanong ang kawikaan eh. Did you truly shema? Meaning po, tinanggap mo ba ang salita ng Diyos? Hinayaan mo ba itong ituwid ka? Binago ba nito ang pag-iisip mo? Binago ba nito ang pananalita mo? Binago ba nito ang mga desisyon mo? Binago ba nito ang buhay mo? Because according to Proverbs po, wisdom is never measured by how much truth we know. Hindi sa dami na nalaman po natin eh. Wisdom is measured whether that truth shapes the way we live. Sa pagbabago po ng ating pong buhay, doon makikita eh. Ang karurungan po talaga. Kaya nga isang sinabi din po ni Solomon ay ito. Kapag ang lagi mong kasama ay isang taong marunong, magiging marunong ka rin. Whoever walks with the wise become wise. Notice the word walk. Wisdom isn't simply something we learn. Ito ay isa pong landas na dapat po nating lakaran. Isang buhay po na dapat po natin ipamuhay. Kaya PV, Lady Wisdom is still extending the same invitation today to all of us. Pumasok ka sa aking tahanan, maupo ka sa aking mesa, matuto ka sa akin, at mamuhay ka ayon sa aking mga daan. Kapag tunay nating tinanggap po ang imbitasyon po ni Lady Wisdom, hindi lang tayo magkakaroon po ng mas maraming kaalaman. Tandaan po natin yan, PV. Magbabago po ang ating pong buhay. Bilang pagtatapos po, hayaan nyo po, natanungin ko po ito. May kilala ka ba na sobrang talino? Na parang may sagot sila sa lahat yan. May nakilala ka ba o may kilala ka na isang tao? Sobrang talino siya. Na parang may sagot sa lahat. Siguro dami po nagtaas ng kamay. Alam niyo po yung pasto, may kilala o ganyan tao eh. Ha? Lahat ng tanong, lahat ng bagay may sagot siya. Alam niyo, ganyan din po si C.S. Lewis dati. Sino po si C.S. Lewis? Kung naalala po natin, ang pelikula po Chronicles of Narnia, siya pong sumulat po niyan. Quoting an article published by the Heritage Foundation, ang title po, How C.S. Lewis Accepted Christianity. Sabi po, long before C.S. Lewis became known as one of Christianity's greatest defenders, he was an outspoken atheist and a brilliant scholar at Oxford University. Ayon po sa artikulo na ito, naniniwala noon si C.S. Lewis na ang Kristyanismo po ay isa lamang sa napakadaming alamat sa mundong ito. Para sa kanya, ang kwento po ni Jesus ay katulad lang ng mga kwento ni Adonis at Dionysius po. Hindi niya ito tinuturing na katotohanan na mula po sa Diyos, kundi ito po ay isang kwento na ginawa lang ng tao para ipaliwanag po ang buhay. Kaya doon sa article po, sinabi rin po ito ni C.S. Lewis. I'm not going to go back to the bondage of believing in any old and already decaying superstition. Pag-isipan nyo yan. Hindi lang po sinasabi ni C.S. Lewis, hindi ako naniniwala. Naniniwala siya na ang Kristyanismo ay para lamang sa mga taong madaling maniwala. Sa isip niya, ang tunay na matatilong tao ay hindi dapat paniwalaan ito. So, ang Kristyanismo para sa mga, parang ganun, di po ba? Parang sa mga uto-uto. Sa mga madaling madala.
Hindi po ba ito ang babala po ng Proverbs? Posibleng maging sobrang talino ang tao, pero tatanggihan niya pa rin po ang karunungan na galing po sa Diyos. Pero hindi pa po tapos ang Diyos kay C.S. Lewis. Sa loob po ng maraming taon, patuloy siyang naghahanap po ng katotohanan. At nakipag-usap siya lagi sa mga kaibigan niya. At sa mga kaibigan niya rin mga Kristiyano, katulad po ni J.R.R. Tolkien. Siya naman po ang sumulat po ng The Lord of the Rings. At dahil po sa pag-uusap na ito, unti-unti pong nakita niya ang Ebanghelyo. Nakita niya at naunawaan niya na ang Ebanghelyo po ay hindi lang isang alamat. Napaniwala po siya na si Jesucristo ang tunay na anak ng Diyos at ang tunay na tagapagligtas ng mundo na ito. At kaya sa kanyang autobiography, na Surprised by Joy, ganito niya po inilarawan ang kanyang conversion o ang kanyang pagtanggap po sa Panginoon Jesus. I gave in and admitted that God was God. Ang Diyos ay Diyos. Perhaps that night, the most dejected and reluctant convert in all England. Ano po nagbago po sa kanya? Hindi po ang talino. Matalino pa rin siya. Pwede ka na dagdagan po ang kanyang talino. Hindi ang kanyang pinag-aralan. Patuloy nga po nag-aaral eh. Ang nagbago po sa kanya, ang kanya pong puso. Ang taong minsan tumanggi po sa Kristyanismo ay ginamit ng Diyos upang ipagtanggol ang Kristyanismo. Sumulat po siya ng mga aklat tulad ng Mere Christianity, The Screwtape Letters, The Problem of Pain, at yun na nga po, The Chronicles of Narnia. Nagsalita rin siya sa mga radio talks noong mga panahon po na yun, panahon po ng World War II sa BBC po. At sa pamagitan ng kanyang mga isinulat, at kanyang po mga mensahe at kanyang mga sinabi, marami po ang nakaunawa sa Ebanghelyo. At marami pong tao ang naakay niya papunta po kay Jesucristo. Malaking paalala po ang buhay po ni C.S. Lewis sa katotohanan po na ito. Ang pinakamalaking hadlang sa karunungan ay hindi po yung kakulangan po ng talino. Ang pinakahadlang po ay ang puso nagkasabing, alam ko na ang lahat. Pero kapag nagpakumbaba ang isang tao at inamin niya, God is God, ang Diyos ay Diyos. Doon po nagsisimula ang tunay at totoo na karunungan. Village, how should we respond to wisdom's invitation amidst the noise and neglect? Don't be a scoffer. Don't remain a fool. Be wise.
At this time, please join me in a word of prayer. Let's just come before God. Lord, we come before you and we acknowledge that you are the God who sees everything. You see the foolishness, you see the pride, you see the arrogance in our hearts and in our minds. Father, we come before you with humility. We come before you and we ask you, Lord, to just continue to open our hearts, our minds, Father, so that we can always see your wisdom, hear your wisdom, receive your wisdom, accept your wisdom, and live out your wisdom, Father. We thank you once again for your word, for truly your word is a life to us, light unto our paths, and we just continue to ask, Lord, for us not just to be hearers but doers truly of your word. Father, lifting to you every family, every work, every school represented at this time. We lift to you our needs, and we know that according to your ways, according to your will, you will send forth answers to our prayers. We thank you, Lord, for all the blessings that you give to us. Once again, Father, we thank you, and this is our prayer in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.